Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 15, 2024. Last day po ng filing and payment of quarterly income tax return for the first quarter 2024. Ang aking last video for this quarter na filing and payment ng taxes natin ay graduated income tax rates with itemized deduction. BIR Form 1701Q, quarterly income tax return for single proprietor with business income using graduated income tax rates, and the method of deduction to be used is itemized deduction. Sa mga bagong dating pa lang, naka-live stream po tayo sa FB page ng Tax Tutorials for MSME. Ang ating topic ngayon ay BIR Form 1701Q Quarterly Income Tax Return for Single Proprietor with Business Income. Ang napili niyang tax regime ay graduated income tax rates, and method of deduction is itemized deductions. Meron po akong sample income statement ng isang taxpayer na may merchandising business and service company. Kapag ang ating taxpayer ay may branch, dapat po i-consolidate ang lahat ng sales ng branches, lahat ng expenses, at iisang return lang po ang ifa-file. Katulad nito, BIR Form 1701Q, itong total amount lang po ang ating kailangan. Pero kailangan po meron tayong schedule per branch. Tapos i-consolidate. Katulad nito sa akin, merong sales for main shop and for the branch. Malalaman mo kapag ang main shop, ang kanyang branch code ay 000, at ang branch naman, pag first branch, ang last digit ay 01. Kung meron pang maraming branches, 02, 03, 04, and so on. So, dito tayo sa ating revenues. Ito pong ating revenues na recorded dito ay net of sales returns, discounts, and allowances. Meron akong revenues na 2,131,408 pesos and 92 centavos. Ang aking gross profit margin ay 20%. So, 80% of my revenues is cost of sales or cost of goods sold, or puhunan ng mga produktong aking naibenta. Kaya meron akong gross income. Ang gross income ay revenues less cost of sales. So, meron akong gross income na 569,155 and 35 centavos. Kapag itemized deductions ang ating method of deduction, meron tayong dapat financial statements. Katulad nito, financial statements or schedules. Kung aking allowable deductions, communication, light and water, fuel and oil, insurance expense, rent expense, salaries expense, SSS PhilHealth and Pag-ibig, supplies expense, taxes and licenses. Meron pa pong iba pang mga expenses, pero ito lang muna yung nasa akin na kailangan ko o na-incur ko for this period. So,
Gross income less total expenses, ang result is net income from operation. So, meron akong net income na 239,059 pesos and 68 centavos. Bilang self-employed individual earning purely business income, ako po ay may exemption na 250,000 pesos. Ang ating exemption, 250,000 pesos based on net income. So, ito pong ating net income na 239,059 pesos. O, pwedeng i-round off. 239,060 pesos. Two, 39060. Okay. Exempted siya. 0%. Wala siyang tax due. So, sa first quarter, kapag ang taxpayer ay nag-avail ng graduated income tax rate with itemized deduction, malamang sa first quarter, kahit malaki na yung gross sales, ang net income ay medyo maliit pa rin. So, ilang percent ba ito? Compute natin. Ilang percent yung net income? Mahirap kumita. So, 11% ang ating net income. Pero noong first quarter ang ating taxpayer ay ano pala to? Ang ating taxpayer ay na vatable. VAT registered taxpayer siya. Kaya wala siyang 3%. Ang binabayaran nitong taxpayer na ito ay 12% of gross sales. Merong input, meron siyang output VAT, less input VAT. Yun yung VAT payable. Pero kung halimbawa ito ay non-VAT taxpayer, pero hindi pa naman siya pumasok sa sa threshold, hindi pa siya nagpa-register ng VAT, so obligated siyang magbayad ng 3% nito, 63,942 and 26 centavos as percentage tax. Okay. Wala akong figures ng VAT, so wala lang. Hindi ko kayo mabigyan. Mag-base na lang muna tayo sa mga small taxpayer na ang mga non-VAT taxpayers ay kailangang magbayad ng 3% quarterly percentage tax based on gross sales. Ito yung ating gross sales. Kapag sa quarterly income tax naman, based on net taxable income tayo. Meron tayong exemption na 250,000. In excess of 250,000, taxable na po tayo at 15%. Kaya siya graduated dahil pataas ng pataas ang net taxable income, tataas din yung tax rate na gagamitin. Okay? So, tapos ko itong ma-explain ang aking schedule, ang aking income statement, punta naman tayo sa filing ng 1701Q. So, kailangan nating mag-fill up ng EBIR form package 7.9.4.2. Pagka-open na ng EBIR form, i-fill up ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, kapag individual, last name, first name, and middle name, registered address, zip code, telephone number, email address. Then dito sa list of BIR forms, hanapin ang 1701Q version 2018.
Dito na po tayo sa ating 1701Q. Ang ating taxable year ay 2024. Item number 2, i-click ang first quarter. Amended return, no. Number of sheets attached, 0. Tax identification number, automatic siya. RDO code, automatic. Item number 7, taxpayer or filer type. Choose single proprietor. Item number 8, alphanumeric tax code. Business income, graduated, IT rates. Then, i-fill up lang ang date of birth. Kunyari lang to. Ang citizenship. Foreign tax number, if applicable. Claiming foreign tax credits. Choose no. Number 16, tax rate. Graduated rates per tax table. Nasa page 2. Then, method of deduction, itemized deduction. Kapag gumamit po ng graduated rates, dalawa po ang options ng method of deduction, itemized deduction and optional standard deduction. So, ngayon, ang ating ginagamit ay itemized deduction. Dito tayo sa Part 3, Total Tax Payable. Item number 26, i-click itong link para mapunta sa page 2. Okay. Computation of tax due. Item number 36, kanina doon sa aking worksheet. Ito po, para sa ating guide. Number 36, kunin ang sales. Itong sales natin ay net of sales returns, allowances, and discount. So, wag mag-worry kung may mga returns galing sa mga online shops. May mga RTS. Yan po ay binabawas sa gross sales. Net sales na po yung ating ginagamit dito. So, i-enter ang sales, net sales, 2,131,409. Cost of sales, ito po if availing itemized deduction. 1562254. Okay. Automatic na nag-compute ang item number 38, gross income. 569,155. Item number 39, total allowable itemized deductions. So, nandito siya sa ating worksheet. Itong naka-red. 330,096 pesos. Balik tayo sa ating form. 330,096 pesos. Automatic na siyang nag-compute ng net income or loss for this quarter. Yan sa item number 41, automatic na siya. Number 42, add income or loss from previous quarter, 0. Dahil wala tayong previous quarter, first quarter pa lang ngayon. Add non-operating income, 0. Wala tayong other income. Amount received from partner, from professional partnership, 0. Wala tayong partnership.
Item number 45, automatic na siya nag-compute. Total taxable income or loss to date is 239,059 pesos. Na-explain ko na kanina na zero tax due. Wala tayong income tax payable dahil exempted ang ating income. Ang self-employed individual ay may exemption na 250,000 pesos. So, wala tayong babayaran. Click natin validate. Validation successful. Click save. Check natin yung previous page natin. Yan. Tax due, 0. Number 27, 28, 0 lahat. Kaya to may A and B dahil taxpayer at saka spouse. So ito, may married naman yung taxpayer pero naka-separate filing sila. Then pwede na pong i-print ang inyong income tax return. Hindi na ako mag-print para hindi tayo tumagal. Then click submit final copy. Okay, click OK. I-click itong OK para ma-submit sa online ang inyong income tax return. Ito po ay sample lamang. Ang aking taxpayer ay na-file ko na sa Electronic Filing and Payment System namin or EFPS. So, hindi ko na siya i-click yung OK. Maraming salamat po sa mga naka-tune in sa ating Facebook page. Sis Ronaldine, thank you so much. Sa mga nagpa-file po ng kanilang quarterly income tax returns sa atin, sa tax tutorials for MSME, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat din po sa mga nag-avail ng ating tutorial services. Meron po tayong one-on-one tutorial services para sa filing and payment ng taxes. Ganun din po sa bookkeeping hanggang sa preparation of financial statements. So kung gusto nyo pong mag-avail, punta lang po sa aking page at hanapin yung appointment. Mag-set po kayo ng appointment sa akin. Okay, thank you so much guys sa pagtitiwala sa akin at sana paki-like at paki-share ng aking mga videos para marami pa po tayong matutulungan na mga taxpayers, lalong-lalo na po yung mga kaka-register lang sa Bureau of Internal Revenue. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye!